Okay. For this video, una sa lahat, magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan kong Pilipino, sa mga sulok ng mundo naroon. Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa aking mga kababayang, mga OFW na katulad ko sa amang panig ng sulok ng mundong ito nakarating ang inyong paghahanap buhay. Magandang araw po sa ating lahat. Sa Pilipinas, magandang araw, anumang oras ngayon sa Pilipinas, I think alas 5. So, alas 5 ng hapon. So, magandang hapon sa inyo dyan, mga kababayan kong mga magigiting na Pilipino na mayroong pakialam sa usaping politika, sa usaping bayan na nagmamahal ng tunay sa ating bansa. For this video, pag-usapan lang po natin ang halo-halo mix na mga topics patungkol mapolitika, mapa-upload, etc. Pag-usapan natin ito sapagkat marami ito. Okay? At ngayon na nga, una sa lahat, ako po ang inyong munting vlogger, Bangon Pilipinas TV, team supporter, Philippine supporters lamang. Philippine supporter sapagkat iisa lang aking sinusuportahan. Walang iba kundi ang aking bansang sinilangan. Pilipinas lamang. At siyempre, including na rin mga tao. Yung mga tao rin na may pakialam sa usaping lipunan, lalong-lalo na sa mga usapin patungkol sa mga laylayan na nasa ating bansa. At ito na nga, pag-usapan natin una yung patungkol doon sa video na nilabas in-upload ni Maharlika sa California, sa Amerika, sa bansang Amerika, hindi pa niya bansa, doon niya in-upload. At ito pa ang pinaka-worst dyan. Doon pa talaga sa hakbang ng maisog niya ipinakita. So sa tingin tuloy ng mga kalaban ng bayan, katulad ng nila Pangulong Marcos Jr., may kinalaman ang mga Duterte. Sapagkat alam naman nila na ang maisog ay ang naglunsad niyan, ang kapartido or kasamahan ng ating dating Pangulong PRRD. So Maharlika, ang dami mong taong dinamay. Ang dami mong pautot sa video mo na yan. So ngayon, in-upload mo sa Maisog Rally, tinaon nyo, doon mo pinakita, di ko alam kung upload ba yun o pinakita mo lang at dami nang nag-share at ng views. So, for what? Anong purpose? Ang purpose mo doon, Madam Maharlika, unang-una, ang purpose mo doon, para ang tao mag-alsa masa. Pangalawa, inaakala mo mag-people power na pag nakita yung video na yun. For what? Self-interest? Pansarili lang? Yung ba ang gusto mong iparating? Or gusto mong mapalit ang presidente? O nung nilabas yung video,
Nagbago ba ang presidente natin? Nagdesisyon ba ang mga tao mag-people power? Kasi nga madam, 2022 pa lang, kung hindi mo pa sa bagay, 2022 hindi ka pa nun idiis sa pagkakalam ko. Ano ka pa nun? Pure loyalista ka pa nun, mga time na yun. During election pa lang o during pangampanya pa lang, saksaran pa ng pangampanya ng unit team noon. Yan si PRRD, in-interview yan sa pagkakalam ko na nagkakamali, in-interview yan ng vlogger ng Banatiros na si Banat Bay. In-interview yan. At in-upload yun ni Banat Bay, hindi live yun eh. Kumbaga, in-upload ni Banat Bay yun na nandoon mismo si PRRD, kausap niya by video call at sinabi ni PRRD na si Pangulong Bongbong Marcos noon ay bangag. So noon pa lang, alam na namin, alam na ng mga taong bayan na ang ating Pangulo sa ngayon ay talagang dati pa bangag na yan. Ngunit, pinagkatiwalaan pa rin siya ng taong bayan. Nanalo pa rin siya. Sapagat nga, binitbit nga siya ni Inday Sara. Kaya nga, kung natatandaan ninyo, yung mga panahong yun, mataas ang ratings ni PRRD noon. Trust rating at performance rating. Ngayon, ang mga tao, sapagkat nga, katandim nga niya sa unit team niya si Vice President Inday Sara, kaya iniisip niya mga tao, sige, iboto natin to si BBM sapagkat nandiyan naman si Inday Sara. Kung sakaling magkakamali siya, ay masasalo naman siya ni Inday Sara. Yun ang iniisip ng mga tao noon eh. Marahil, ganun ang iniisip ng mga tao noon. Pangalawa, sabi ng mga tao, kaya nga nagsilabas ng mga matatanda noon, nagsiboto na noon, ng mga time na yon sapagkat nga si BBM nga ay gusto rin matulungan ng taong bayan na maibangon ang kanyang pamilya sa pamagitan ng mga kahiyan sapagkat bugbog sarado ang mga Marcoses noon sa mga intriga ng mga makaliwang grupo, mga Rivera Party, mga Pinklawan, at kung mga ano-ano pa dyan na mga nagkisawsaw, isyo, even si Manny Pacquiao, dating Senador Manny Pacquiao, sinabihan niya na ang mga Marcos ay magnanakaw. Even si dating Vice President Leni Robredo, sinasabi nga niya na si BBM nga ay sinungaling. Sari-saring pangninira noon sa mga Marcoses, especially kay BBM. So, ang mga tao naman, alam nyo kasi mga kababayan, tayo mga Pilipino ay mapagpatawad at mapagmahal sa ating kapwa. So ngayon, ang ginawa ng mga tao, nakisimpatiya sila sa kalagayan ng mga Marcoses. Sapagkat, unang-una, nandiyan si Inday Sara, BP Sara, so nagtiwala ang tambayan. Pangalawa, gusto rin mga tao na makaahon ang mga Marcoses sa kakahiyan, sapagkat dulot nga ng mga saring samot na mga intriga laban sa mga pamilyang Marcos. Kaya sabi naman ng mga tao, lalo sa mga matanda noon, lalo yung lula ko, kasi Marcos talaga yan. Until now, Marcos pa rin yan. Hindi naniwala yan kung ano si Bongbong Marcos. Ang kanya, mabait ang mga Marcos. Kaya nga, ang sabi naman ng matatanda, pagbigyan natin na makaupo ang anak ng dating pinakadabis na Pangulo sapagkat para maipagtanggol niya, maiahon niya ang kanyang pamilya sa kahiyan na dulot itong mga
sari-sari samot na mga intriga laban sa mga Marcoses. So ngayon, ang nangyari naman, ito na, nung naupo si BBM, ang nangyari, ito na, pinagbigyan pa, nanahimik pa yung mga vlogger within 1 year, nanahimik pa. Sapagkat minasdan pa nila. Kumbaga, nagtitimbang-timbang pa daw sila kung talagang may magawa ang administrasyon na Marcos. So ito na nga ngayon. Nung nangyari na si BBM na nga ang presidente, hanggat umabot nga itong taon na ito na 2 taon na nga, awa na Diyos, as usual pa rin, wala pa rin nagawa. Pero ngunit doon sa huling suna niya, sinabi naman niya na may mga nagawa siya, marami naman siyang nireport. Ultimo nga, even nga yung paglilinis sa mga every barangays ng Pilipinas, ay nireport nga niya para lang mapatunayan na tapat siya sa kanyang tungkulin. Kaya kahit yung paglilinis sa mga kanal-kanal ng mga barangays, inano niya, nireport niya, yun, kaya nang humusga doon. Sapagkat yung pag-report sa mga kanal ng barangay na yan, sa paglinis niya sa bawat barangay, although may sintipatiya dyan ang presidente, or else mayroong pakialam presidente dyan. Sapagkat yan gastos din ng gobyerno yan. Pero remember, ang nasyonal hindi nagbibigay ng direct yan sa barangay hindi nagbibigay ng direct to point sa every barangays, magbigay ng pondo from national to barangays para lang mapalinis yung kanilang mga bakuran. Marahil lang, di man ako kapitan, di man ako kagawad, sa pagkakalam ko lang, marahil ang budget ng barangay magmula sa kanilang barangay at doon sa city kung kinakailangan. Ngunit nireport pa rin niya, sa puntong yun, meaning to say, may kasi BBM, may kunti at may dagdag. Anong may kunti? Kaya na mag-isip doon. Anong may dagdag? Kaya na rin mag-isip doon. So ngayon, sinabi nga niya na tayo'y nakapagpagawa ng 5,500 flood projects. So, flood control projects. So, inakala naman natin na ano talaga, totoo. Sapagkat palakpakan pa yung mga timoy. So, akala natin, totoo talaga. Ito ngayon. Nangyari, sinubukan siya ng tadhana. Kasi walang ano pa yun 1 week pa lang, nag-declare na ang pag-asa sa pagkakalam ko na may bagyong darating. Pero hindi inaakala na ganun kalakas ang bagyo na babagsak sa Luzon. Kaya naman si BBM, ang ating presidente na underestimate niya yata lang ang kanyang pagka-report ng yung flood control na yan. Marahil ni-report lang sa kanya ng isa sa kanyang mga sekretary siguro na Mr. President, mayroon tayong flood control 5,500. Ngunit sa tingin ko, hindi ito nakikita ng presidente. At ito naman presidente, naniwala kagad na mayroon nga ganong projects. Ngunit, sinubukan siyang tadhana sapagkat nga mga kababayan, sabi ko nga, ang presidente ng isang bansa, once na magsalita yan, bawat pitik ng bibig niyan ay batas. Even kumakain yan, pag
pag ano pa lang niya, pag nguya pa lang niya sa kanyang bibig, batas na yan. Sapagkat siya ang presidente. So, ibig sabihin, bawat binibitawan niyang salita ay makapangyarihan. Masasabi ko makapangyarihan. Bakit? Pag sinabi niyang bawal ito, dapat susundin niya ng mga kawani. Ngunit yung pagsabi niya na nung sinabi niya na ito nga may flood control project 5,500, sinubukan siyang tadhana at bumagsak bigla ang bagyo. Ang tanong, nakaya ba ng 5,000 flood project na sinasabi niya? Ang isang tanong, nandyan ba yung sinasabi niyang flood control project? Nakatulong ba sa taong bayan ang sinasabi niyang 5,500 flood project? Di ba maraming namatay? Kawawa naman yung kababayan nating mga Pilipino. So, ito ngayon. Pagkat maraming namatay, isipin naman ninyo, o isipin naman ng mga kababayan natin, pabaya ang presidente. Well, isa yan sa mga iniisip ninyo, pero ngunit, I will try to convince you. I will try to convince you for this my own opinion and my own reason about this what happened that bagyo na bumagsak sa Luzon. Sapagkat hindi natin pwedeng sabihin na ang presidente ay pabaya. Sapagkat hindi naman po trabaho ng presidente para bantayan ang mga sakuna na mga tulad nitong nangyari. May mga sekretary siya dyan na tinalaga sa bawat seksyon, sa bawat departamento o department ng gobyerno. Or sa kanyang sa kanyang gobyerno. Sino ba yung sekretary ng mga ganyang klaseng sakuna, trahedya, kagaya ng bagyo? Sino bang sekretary diyan? Dapat yun ang nag-report o nagbantay sa Pag-asa. Tinanong niya sana ng Pag-asa, o ano ito kalakas na bagyo na babagsak sa bansa. Or else, mayroon sana silang, kagaya ng ginawa ng Vice President, Inday Sara Duterte. Alam ng Vice President na every year sa ating bansa ay may bagyo talaga na babagsak sa bansa natin. So anong ginawa ng ating Vice President? Kaya sabi ko, ito si Inday Sara, matalino talagang babae ito. Maasahan talaga. Anong ginawa niya? Malayo pa lang, pinaghandaan niya na. Pinag-imbak na niya ng mga relief goods, ang mga tauhan niya. May budiga, may truck, may bus, may mga lugaw. Inano niya kagad, assign niya kagad na ito yung mga relief goods. Pag once na may trahedya mangyari sa Pilipinas, sa bansa, nandyan man ako wala, may utos man ako wala, basta may trahedya, ibagsak niyo kayo kagad ang manguna magtulong sa mga kababayan nating mga Pilipinong na apektuhan ng mga trahedya. At take note, hindi siya pumayag na lagyan ng pangalan na BP Inday Sara ang mga cartoons or mga sako. Ang nakalagay lang sa cartoons is OBP. So pag sinabing OBP, Office of Vice President. Ngunit, hindi man natin masabi kung kay Vice President Inday Sara ba o Vice President sinong ichitra na Vice President. At least, ang nilagay, only OBP.
So diyan makikita natin ang pagtunay na paglilingkod sa ating bayan. Kaya nga, ang nakalagay sa karton, nakalagay doon, una, Diyos, bayan, pamilya, ang nakalagay doon kung hindi ako nagkakamali. Hindi ko lang na gano'n nabasa eh. Pero okay yun. I salute you, Madam Vice President Inday Sara Duterte. Dapat sana, ang ginawa sana ng administrasyon na ito, ni BBM, dapat pinaghandaan sana yan. Patagal pa sana yan, isang taon pa lang, January pa lang sana, may naka-impact na sana dyan ng mga relief goods. Sapagkat hawak niya ang budget eh. Siya ang may budget na pinakamalaking budget eh. So, manong malang nautosan niya mga kawanay niya. O mag-imbak kayo ng mga relief goods para pag anong mangyari sa bansa, mayroon kagad tayong ibibigay na paunang lunas sa ating mga kababayan. Ganun sana yun. Ay kaso nangyari, bumagsak ng bagyo, kung hindi ako nagkamali, kahapon lang yata siya nag-meeting sa Pag-asa, office. Kaya nga sabi ko nga sa mga kasamahan ko dito, sa mga OFW at mga kasamahan, sabi ko nga, aanhin panda mo kung patay na ang kabayo. Kasi ngayon ka lang kumilos eh. Di naman kailangan kasi, presidente ka eh. Di naman kasi kailangan na mag-meeting ka pa dyan. Iuutos mo lang naman yan sa mga sekretary mo dyan. Kung sino mo nakatalagang sekretary dyan, iuutos mo lang naman yan. By phone lang naman yan. By tawag lang sa kanila. Yung mga naka-impact dyan na relief goods, ipamahagi na yan. Kasi kawawa yan ng mga kabayan. Ganun lang naman sana yun. Ngunit, dinaan nyo pa sa pamiting-meeting nyo hanggang sa dumadagso yung bagyo. Ano pa? Wala na. Ngayon, balik tayo sa main topic natin kay Marloca. Kaya nga sabi ko sa'yo, Madam Marloca, ano ba mapalan mo sa vlog mo? Ang purpose mo lang sa video na yun na in-upload mo, for the views. Klarong-klaro yun, for the views yung purposes mo na yun. Na inakala mo naman sa pag-upload mo yun, mababago mong isip ng tao. Na inakala mo sa pag-upload mo na yun, mababago mo ang bawat isip ng kababayan mong mga Pilipino o mga kababayan namin mga Pilipino. Ikaw, Marloca, maganda sa hangarin mo. Ngunit, ikaw na rin mismo nagsabi na ikaw ay hindi na Pilipino. Isa ka ng Amerikano. Dugo mo Pilipino, ngunit ang dokumento mo ay Amerikano. Ikaw na mismo nagsabi na hindi ka pala Pilipino. Hindi ka na Pilipino. So bakit ka nakikialam sa usaping bayan sa bansang Pilipinas? Wala ka nang pakialam dyan sa bansang Pilipinas sana sapagkat ikaw na mismo umamin sa sarili mo na hindi ka Pilipino. Ikaw ay isang Amerikano. Bakit ka pa nakikialam sa Pilipinas? Anong interest mo? Ang panalunin mo si Morales, Jonathan Morales ng pagkasenador? Yun ba? Parang gusto mong sabihin na kayo ni Morales pares kayong bangag eh. Tingnan nyo sa ginawa nyo ngayon pag-upload ng video na yan. Sino ang binalikan? Kayo ba? Di ba binalikan ng Pangulong Duterte at ang Vice President Inday Sara? Putang ina pag-isip ninyo na yan. Tingnan mo ginawa nila yan ng administrasyon nito sa kay BP Sara. Tinanggalan ng mga bantay, tinanggalan ng mga security. 47 pa sa pagkakalam ko, 47 na kapulisan ang tinanggal sa Vice President Office.
sino nga magsisecure sa mga tao na humihingi ng tulong sa bawat opisina ng Vice President? Kaya mo bang bayaran ang mga buhay ng bawat Pilipino na humingi ng tulong sa Office of the Vice President? Na ang mga nagbabantay doon wala na nagbabantay halos siguro sapagkat 47 katao na polis ang tinanggal ni Chief PNP Marbil dahil dyan sa kalukuhan ninyo ni Morales na yan. Ang hirap pa sa iyo, Inday. Ang hirap pa sa iyo, Marluca. Masyado kang in love kay Morales. Ibig sabihin, masyado kang nagpamaniwala kay Morales. Tama na sana yun, nag-volunteer siya sa Senado. Ni-impact. Ni-impact. Kung siya ang nag-imbestiga, ito paliwanag ko. Kung siya nag-imbestiga, siya ang may hawak ng investigasyon. Wala akong doubt doon, wala akong duda doon. Bakit hindi niya mailantad yung tao na nagbigay sa kanyang info o yung taong nag-report sa kanya patungkol dyan sa paghitit ng duga ng Pangulo? Sabi niya, kung may pakialam sa bayan, ito kay Morales to kung may pakialam si Morales sa bayan, si Jonathan, Jojo Morales ba yan o Jonathan? Kung may pakialam siya sa bayan, sana, inilantad na sana niya yung tao na nag-report sa kanya at nagbigay ng retrato sa kanya na ito nga, ang ating presidente ay nagdudroga. Nang sa ganon, sa husgado pa lang, o doon pa lang sa Senado pa lang, ay nadesisyonan na sana ng mga senador kung ano dapat gawin nila sa ating presidente. Ay kaso ito si Morales, bida-bida. Bakit ko nasabi bida-bida? Pares kayo ni Morales bida-bida kayong pareha lintik kayong dalawa Ito si Morales, doon sa Pampanga, sa hakbang ng maisog sa Pampanga, sinasabi niya, hindi siya pupunta. Ngunit dumating naman doon at akala mo naman napakatinong tao, pahalik-halik, palintik sa bandila. Ginaya pang strategy ni PRR din na umalik sa bandila. Ay mga lintik ang dalawa ni Morales, Marlica. Tingnan niyo ginawa niyo. Ang pinalikan tuloy ng mga pulisan ang ating Vice President. Nakatulong na kayo niyan sa palagay niyo niya, nakatulong na kayo niyan sa bayan? Kung yun sanang video na yun, okay naman yun Paniwala ang Pilipino na si Pangulong Marcos talaga yun, si Pangulong Bongbong talaga yun. Naniniwala kami niya mga Pilipino, walang duda. Marlica, walang duda. Totoo yung video na yun. Walang duda dyan. Ngunit, hindi na nga kakagat ang tao sa video na yon sapagkat matagal na nga alam ng mga tao kung ano ang ating presidente. Sino nga binalikan ng gobyerno natin? O ng gobyerno namin dito? Ang Kingdom of Jesus Christ. Tingnan mo kung gaano sila ginipit. Si Madam Inday B. Sara ang binalikan, tinanggalan ng security, tinanggalan ng mga bantay sa mga offices at sa mga Office of the Vice President, sa mga satellite nila, halos wala ng bantay. Then, pangalawa, ang QOGC, madaling araw, may nagpaparking na mga kapulisan dyan sa madilim pa na lugar. Sila ang mga binalikan, hindi ikaw. Kasi wala naman silang mapapala sa'yo. Anong mapapala ng presidente sa'yo? O ni General Marbil sa'yo, ng Chief PNP? Wala namang mapapala sa'yo. Kaya hindi ka ang binalikan. Kaya nga sabi namin ng mga Pilipino, dahil sa ginawa mong yan, pinahamak mo lang ang aming kaisa-isa na pambato sana na si Madam Vice President Inday Sara Duterte. Kasi siya ang naipit ngayon. Inaakala ng gobyernong ito nakasabwat ang Vice Presidente.
na honest to God, even hindi ko kasama ang Vice President, even hindi ko kilala yan, even kilala ko siya, even ako hindi niya kilala, pero alam ko na walang kinalaman ang Vice President yan sa mga video na sinasabi mo na in-upload mo pa. Even ang Pangulong Duterte, wala rin siya kinalaman dyan. Even si Pangulong Duterte, hindi man niya ko kilala, pero alam ko na wala rin siyang kinalaman sa video na yan. At ito namang attorney na ito, di ko lang alam itong si attorney Harry Roque kung nakita niyang video on the spot na i-upload na. Hindi ko alam kung ganon. Kasi nandun siya sa hakbang may isog sa rally sa USA. So hindi ko alam kung nakita ba ito ni, before niya in-upload, kung nakita ba ito ni attorney Harry Roque or na-upload na bago niya nakita. Hindi ko alam. Wala kong update pala tungkol dyan. Pero I'm sure, pinayuhan ito si Marlica ni attorney Harry Roque na kung bakit in-upload. Pero wala na siya magawa eh. Ando na eh, na-upload na eh. Nakita na ng taong bayan eh, kung ano nang nangyari sa video na yun eh. Kaya tuloy ngayon, instead na matutukan sana ng mga nasa gobyerno natin o ng presidente ang bagyo, hindi na tuloy natutukan sapagkat ang inasikaso nila, yung video na yun, na para inasikaso na kung paano nila mapabulaanan yung video na yun. Instead na makakonsentrate sila sa kanilang madapat gawin sa bagyo na yun, hindi na sila makakonsentrate sapagkat nakaharang ang video na yun na in-upload mo. Sino ngayon naapektuhan? Ikaw ba? Ang naapektuhan kami mga Pilipino at itong si Vice President hindi sarang naapektuhan. At ang QGC, sapagkat sila ay lalong ginipit sila tuloy ngayon. Sana naman Marlica, bago mo sana in-upload sana yun, nag-isip ka sana, ay pakatalino mo namang babae ka. Wala kayong pinagkaiba ni Morales. Itong lintik na Morales ito na itong kaibigan mo na ito na Morales na ito, akala mo naman na mahal niyang bansa. Ay samantalang magdarambong naman nung polis pa yung taong na yan. Tad-tad pala ng kaso, ang lintik na Morales na yan, tapos pahalik-halik pa ng bandila. Sino nagturo ng vlog dyan? Ikaw nagturo ng vlog dyan, kaya umangat na ng channel ni Morales kasi tinuruan mo kung paano mag-vlog. Kasi ang purpose yung sa video na yun ay for the content. For the views. Hindi for Philippines, kundi for the views ang purpose nyo. Yun ang totoo doon, Marlica. Kaya nga, sabi ko nga sa'yo nung isang video ko, kung may video ka pa dyan na hawak, i-upload mo na lahat yan. Huwag mo nang patagalin pa. Kung talagang mahal mo ang bansa, kung talagang sa dugo mo Pilipino ka pa, sapagkat sabi mo hindi ka na Pilipino, Amerikano ka na. Kaya total, nakialam ko naman din sa bansa, kung may video ka pang hawak dyan, kasi hinamo mo na nga si Senador Amy Marcos, kung may video ka ba nalalaman dyan, may tinatago ka pang video dyan, i-upload mo na ngayon na. Para ang taong bayan makapag-estimate or makapag-desisyon. Kung talagang hindi for the views ang plano mo pero kung for the views ang plano mo, for the content lamang ang plano mo, ay hindi mo i-upload dyan. I give you challenge. I-upload mo na yan, Marlica. Huwag mo nang hintay, huwag ka na maghangad pa ng patutal. Sumikat ang channel mo eh. Alam mo, Madam Marlica alam ko makarating to sa yung video ko nito. Hindi ka sa akin pwede magduda na for the content lang ito sinasabi ko. Sapagkat ang channel ko napakababa pa. In fact, I have only 52 subscriber. So, hindi ka makapagduda sa akin ito. Pero kung ang nagsalita dito, kung yung mga matitigas sa vlogger, na mga political vlogger katulad na ni Banatiros, Mr. Kiros, or etc. Pwede ka pa magduda na for the views itong
content na salita na ito. Pero sa akin, hindi mo masabing pure content ito. Sapagkat ang channel ko, Bangon Pilipinas, Philippine supporters lamang. Kaya wala akong kinakampihan dito. Mapa Duterte man, mapa DDS man, mapa Iskunyan man, mapa loyalista man, I don't care everything's that. Sapagkat sa akin, ang channel na ito, Bangon Pilipinas, Philippine supporter, para lang ito sa mga Pilipinong matitino na nakakaintindi at nakaunawa kung anong kalagayan ng bansa. Kaya sinasabi ko sa inyo, magsitino kayo mga vlogger. Antitikas niyo po naman ng mga vlogger, ang lalaki na ng subscriber niyo, matataas sa kanilang channel, ngunit binababoy niyo ang bansa sa pamagitan ninyong mga content, mga lintik kayo. Kaya tigilan natin to. Kaya sabi ko, kung mahal niyo ang bansa, umayos kayo. Sapagkat hindi lang kayo naapektuhan. Maraming Pilipino ang naapektuhan dahil dito sa kagaguhan na pinaggagawa ninyo. So medyo mahaba na itong video ko mga kababayan. Hanggang dito lang muna at maraming salamat sa inyo. Sana patuloy niyong suportahan ang Bangon Pilipinas, Philippine Supporter TV para po sa mga more updates na matatanggap ninyo sa tuwing po ako ay nag-upload araw-araw. Marami pong salamat.